puntahan natin ang Senado, no? Mase. And Chiki, dahil siyempre, ang mga senador natanong dyan. At saka siyempre, naging malaking issue ngayong araw ngayon yan. No? So, nandun si Merrimon at bibigyan niya tayo ng update. Go, Merrimon. Magandang gabi, Jovi, Chiki, Mase. Originally, ang unang nasabi ni Senate President Tito Soto doon sa supposed letter na ina-expect na personal na ibibigay ni Ombudsman Remulla bukas, sabi ni SP Soto, no comment muna daw siya until ma-receive yung communication. Pero nung natanong din natin, personal din nating minensahe itong si SP Soto, tinanong natin ano na po yung ano yung reaction niya na hindi natutuloy si Ombudsman Remulla doon sa letter niya for the Senate to enforce dismissal order. Sabi niya, no comment pa rin daw siya. So yun yung ilan sa mga antabayanan natin kasi bukas still pupunta pa rin naman dito ang Office of the Ombudsman at ine-expect din natin na dadating si Ombudsman Remulla para doon sa pagdinig naman ng Finance Committee sa kanilang proposed 2026 budget. Pero kanina rin sa isang interview din kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang sinabi niya una na kinausap niya nga raw si Senator Joel nung pumutok nga ng umaga yung sinasabi, nabuhay daw ulit yung dismissal order. Ang sabi niya, alam niya raw na parang blessing daw ito kasi meron daw order na to dismiss siya pero na-reverse daw yun. So technically, safe naman na wala naman na raw dapat problemahin pa itong si Senator Joel. And ang sabi rin dito ni Senator Cayetano, hindi daw ito debatable matter. Kahit daw hindi sa minorya kahit hindi raw nanggagaling sa minorya yung senador na humaharap sa ganitong problema, kahit daw meron galing sa majority, ang nabanggit niya pa kung kunwari nangyari daw yan kay Senator Risa, tatayo rin daw siya sa issue na ito dahil tinitignan niya yung problema na baka may mali daw doon, tulad nga doon sa suppose na hindi raw totoo yung pirma ni Senator Joel, yung pangalan ng party list, mali rin daw. And so far, ang nasabi rin kanina ni Senator Cayetano pagdating naman sa Blue Ribbon Chairmanship na posibleng bumabalik si Senator Ping, wini-welcome niya raw ito. Ang request lang talaga nila mula sa minority is yung direksyon ng Blue Ribbon Committee na sana mapag-usapan daw both ng opposition at saka ng administration kung ano nga ba yung magiging direksyon nito. Kasi ang tinitingnan daw nila dapat ang tutugisin ba yung pinaka-mastermind o kung sino lang daw ba yung lumalabas sa mga ebidensya, yun lang daw yung hahabulin o dapat o kung sino lang ba yung dapat nilang imbestigahan dito sa Blue Ribbon Committee. So far, yan pa lang yung mga reaksyon na nakuha natin. For Senator Joel, wala pa siyang ibang nagiging komento mula noong lumabas na yung impormasyon na hindi na nga tutuloy yung sulat ni Ombudsman Remulla. Pero doon sa GC kasi ng media, kasama itong si Senator Joel, nung nag-send ang isang kawani natin sa media nung advisory na hindi na nga tuloy yung letter, nagpasalamat siya. So we're taking that na parang good news ito para sa senador. Okay. Sige, malino yan, Merrimon. Thank you for that update. Thank you, Merrimon Reyes. So safe siya, si Senator Villanueva. Yes. Sa ngayon. Iniisip ko, kung sakaling balik na rin uli ni Ombudsman Remulla, yung naging desisyon ni dating Ombudsman Martires, ganun pa rin ba magiging desisyon ng Senado? Kasi Papanindigan pa rin nila. pa sila. At saka some of the senators na bumoto nung 2016, nakaupo ngayon. Diba? So, ganun pa rin kaya. Hindi natin alam. Things can change Pero also. alam mo, pag naiisip ko yung pera na involved, 10 million pesos is 10 million pesos. Malaki yan. Pero kung ikukumpara mo dun sa pera na pinag-uusapan natin ngayon under flood control project, bigla akong naliitan. Hindi ba? Pakinggan mo, oo. Pero, di ba? Pag pinakinggan mo na 10 million versus, sabihin na lang natin yung sa luxury cars na i-auction ng Bureau of Customs na abot ng 200 million pesos. Luxury cars pa lang yon na sinusubukan nating bawiin compared to 10 million pesos. Pero pag inisip mo, ang dami mo na ring magagawa sa 10 grabe, milyong masakit. piso. 10 million, masakit yun. Oo. Ilang tao na rin ang mapakapakain. No? Kung sakaling totoo ha, kasi di ba kulang nga daw sa totoo. ebidensya. Yes. Kaya nga nabaliktad yung desisyon. Correct.